Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, ganyan daw yan Miss Dries, pag desirable yung partner, dapat magpaganda ka rin para hindi mahumaling sa iba. Yun ang sabi ni Lucy Torres. Dati kay Chris Aquino, gwapo kasi si Richard dati at maraming magkakagusto kaya hindi talaga siya magpapabaya at palagi siyang magpapaganda. Yun din si Kim ang gwapo. Kaya ni Pao compare sa mga kabatch niya ngayon. Kaya si Kim palaging maganda at sexy. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. Kahit naman po hindi magpaganda at magpa-sexy si Chinita Princess, napaka-natural po yung kanyang ganda. Kaya nga po nahumaling si Paula Avellino at ang iba pa pong mga kalalakihan, 'di ba? Nagkakandara pa po sila kay Chinita Princess. At noon pa man po, ligawin na talaga si Chinita Princess, hindi pa po siya artista. High school crush na talaga yan sa mga school ni Chinita Princess na kinabibilangan. And si Chinita Princess naman po, mga kakimpaw, lagi din po yung nakaayos, 'di ba? Alam din po ni Paula Avellino 'yon na laging nakaayos si Chinita Princess. Kaya nga sabi niya po, 'di ba, nung time na pinakita yung baby picture ni Chinita Princess, di daw magets ni Paula Avellino yung picture na 'yon kasi ang pagkakakilala niya or alam niya kay Chinita Princess, lagi pong nakaayos yung buhok, hipid lagi yung hair, kasi nga po, baby pa si Chinita noon. Tapos ngayon, nung naging dalaga na, lumaki na, no? Lagi pong nakaayos, gusto laging naka-makeup, nakatali yung hair, 'di ba? So, ganyan po si Chinita Princess. Gusto niya po laging presentable yung kanyang katawan and syempre yung kanyang itsura, yung kanyang sarili. Kaya nga humaling na humaling ang mga boys sa ganda ni Kim Chiu. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Maria Lavain. Sabi niya, no need Kim na magpaganda at magpa-sexy. Just to keep Paulo kasi given na sexy na maganda si Kim. Kung mga exes niya, mga pogi pero naisipan pa rin mag-cheat to think na young, fresh, sexy and beautiful si Kim at very loyal pa. Wala sa physical appearance yan, secondary lang siya. Minsan talaga hindi mo magets mga lalaki, cheater na manyakis patchar. Nako, maraming salamat po sa komento, Ginang Maria Lavain. Nako, may hugot kayo dun ha. Tama po kayo. Second na lamang po talaga or secondary na lamang yung ganda, yung physical appearance, 'di ba? Kasi ang importante talaga dito ay yung tiwala and syempre nasa lalaki din po talaga mga kakimpaw kung hindi siya kontento, maghahanap at maghahanap po talaga yan. Pero sa tingin ko naman, itong si Paula Avellino mga kakimpaw, hindi po siya tumitingin sa ganda, hindi rin siya tumitingin sa appearance, 'di ba? Si Paulo po ay doon sa ugali, no, ng makakasama niya sa buhay. And si Kim Chiu, 'di ba? Alam at kilalang-kilala ni Paula Avellino na ganito yung ugali ni Chinita Princess, 'di ba? Maalaga, very loyal and mabait, very humble. So, yun talaga yung importante mga kakimpaw. At pag si Kim niloko pa mga kakimpaw, wala po kay Kim ang diferensya, kundi nasa lalaki. Sila po ang may diferensya kasi hindi po nila nakita yung tunay na kagandahan ni Chinita Princess sa kalooban nito. So maraming salamat sa komento, Ma'am Maria Lavain. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito ng Lunes. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito kay Chinita Princess na after pala ng ASAP kahapon, araw po ng linggo, rekta naman po para sa rehearsal ng Magpasikat. Kasi itong Magpasikat po, tinuloy ng It's Showtime mga kakimpaw. Grabe din si Chinita Princess, no? Talagang pakatapos ng ASAP, rekta naman sa rehearsal. Grabe, sobrang pasabog na naman for sure.
etong magiging performance ni Chinita Princess sa magpasikat. 'Di ba? And sana sila pa rin yung manalo kasi nung nakaraan, 'di ba? Si Kim Chiu po talaga mga kakimpaw yung nag-shine. Kaya na-excite ang lahat kung ano ba ulit yung mga pasabog na inihanda po ng grupo ni Chinita Princess. Sana wag masyadong delikado kasi tayo kinakabahan kay Chinita Princess na lagi pong buwis buhay ang malas sa magpasikat. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol po dito sa katanungan ng isang Kimpaw fans sa X. So parang nabalitaan niya po ata na si Kim Chiu po ay tinanggal or wala na po sa isang endorsement niya na Hyundai na kung saan ay kasama niya nga si Paolo Avellino. Sabi niya dito, how true hindi na endorser si Kimi ng Hyundai? Parang hindi ako maniwala. So last Hyundai event show niya, yung with Megan and Mikael, and now hindi na din niya gamit ang Hyundai hybrid Tucson niya. Sana hindi daw po totoo kasi nalaman niya daw po mga kakimpaw ito ay sa TikTok. And also, hindi na rin daw masyadong nagpo-promote si Chinita Princess ng Hyundai. Sa pagkakaalam ko naman mga kakimpaw, parang endorser pa naman si Chinita Princess ng Hyundai, di ba? Pareha sila ni Paolo Avellino. And hanggat hindi po kasi kinukumpirma ni Chinita Princess na wala na siya sa Hyundai, hindi po ako maniniwala kasi wala namang dahilan para alisin po si Chinita Princess sa Hyundai. Kasi alam naman po ng Hyundai na napakalakas na endorser at makahatak sa mga tao itong si Chinita Princess. Ganon din si Paolo Avellino or ang tambalang Kimpaw. Kaya nga po hindi po inaalis si Chinita Princess doon, di po ba? Then may nag-comment na binubuwag na nga ang Kim Paula's project na and wala ng endorsement together. Grabe naman yun sa binubuwag, no? Lagi itong negatibo itong si Rockstar Stilitos na to, no? Basher kasi yan ni Chinita Princess, mga kakimpaw. So parang sa pagkakaalam ko, endorser pa naman si Chinita Princess. Siguro hindi lang natin nakikita na ginagamit yung Hyundai na brand ng sasakyan na hybrid Tucson niya, 'di ba? Pero hindi naman yun basihan, 'di ba? Para sabihin na hindi na siya endorser ng naturang brand. Kasi sabi ko nga po, wala namang dahilan, 'di ba? Para tanggalin siya doon. No? And syempre, nakakontrata pa rin naman doon si Paolo Avellino. Parehas po sila ng kontrata ni Chinita Princess, mga kakimpaw. And sabi ko nga po, si Kim and Paolo Avellino, isa yan sa mga malalakas ang hatak sa market, 'di ba? Kaya patuloy po silang kinukuha ng advertisers para i-promote ang naturang brand. Pero kung di naman na siya endorser, no, mga kakimpaw, okay lang din naman. Marami pa rin naman pong hawak na endorsement si Chinita Princess. Hindi lang naman sa Hyundai umiikot ang buhay nito, okay? Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo sa balitang ito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.